Perlas ng silangan kung tawagin ng Pilipinas. Maraming likas na yaman, may sariling pagkakakilanlan, malawak na kasaysayan at higit sa lahat ay may magigiting na bayani ng bayan. Ngunit isa marahil sa sakit ng mga Pilipino ang pagtalikod o paglimot sa ating nakaraan. Sa patuloy na pag-ikot ng mundo ay unti-unti nang nawawala ang saysay ng mga sakripisyong ginawa ng ilang Pilipinong nagbuwis ng buhay para mapalaya ang ating bayan. Mga bayaning nakipagdigma, sumulat at nagmulat upang ipagtanggol ang ating karapatan at kalayaan. Tulad na lang sa Bulacan, may gumamit ng talim ng pluma upang iwaksi ang naghahari-harian at gisingin ang natutulog na katapangan para sa kasarinlan at kalayaan. Si Marcelo, namatay ng may paninindigan. Ngunit ang mga natitirang alaala sa kasalukuyan ay unti-unting nalilimutan. Tunay nga kayang wala ng puwang sa libro ang kwento ni Marcelo? O maaari pang maisalba kung sa bawat pahina nito, ang tintang kumukupas ay marerepaso. Dito sa bayan ng Bulacan, isinilang ang isang bayaning hihirangin bilang ama ng periodismo. Isang mahusay na manunulat na may malaking papel sa kasaysayan, si Plaridel. Ngunit sino nga ba ito para sa mga Bulacanyo? Tara, samahan niyo akong alamin. Hindi po gaano. Hindi ko masyadong tatandaan. Sa pangalan. Kalimutan ko na, tagal na kasi. Hindi ko na nakalimutan kasi hindi man kasi ako taga rito eh. Taga Bulacan siya. Tapos, Madalang ko pong marinig yung pangalan niya, pero nababasa ko po siya sa mga aklat, pero hindi po ganun kalalim. Hindi na ituro sa amin. Parang dayo lang ako. Pero alala ko siya, bisa sa bayan. ayun. Narinig. Kita mo? Kahit dito sa Bulacan hindi kilala si Marcelo, ni hindi na ituturo sa mga kabataan na naging buhay ni Marcelo. Pero bakit nga ba? Hindi na ba parte ng kurikulum ang pagtuturo ng kasaysayan? Oo, meron. Kaya nga, by kasaysayan, by level ng So, nababanggit din yung mga bayani natin, dahil kasaysayan ng bansa natin. Nung ako'y nag-aaral pa sa elementary at high school, ay hindi masyadong napakilala ng lubusan si Marcelo. Ang pagpapakilala lang sa kanya, o mga tinuro lang sa amin kung sino pa ang kanyang mga naging magulang, ano yung mga eskwelahan na kanyang nabuntahan, ano yung profesyon na kanyang nakuha, ano yung ilan sa mga nailimbag niya. Pero kung titingnan natin sa mas malalim na pamamaraan, ay hindi masyadong napagbibigyan ng toon o ng pansin yung kahalagahan ng kanyang mga ginawa. Si Del Pilar, madalas lumilitaw lang si Del Pilar sa mga talakayan kapag pag-uusapan na yung kilusang propaganda. Tapos, bigla na lang din siyang mawawala sa talakayan. Minsan ba'y napapaisip kayo kung bakit si Rizal at si Bonifacio na lamang ang atin lagi nasa mga pera at si Marcelo ay hindi? Sa tuwing dumadaan ka ba sa mga bantayog o dambana ni Marcelo ay tumipigil ka at nagbibigay galang? O ikaw yung tipong dinadaan-daan na lang ito kasi lagi mo namang nakikita? Siguro kung nagsasalita lang ang rebulto ni Marcelo, magtatanong iyan kung kilala pa kaya natin siya. Paano ba naman, kakaunti na lang yata ang may alam sa tunay na sinisimbolo ng mga bantayog. Pero bakit nga ba hindi ganon kakilala si Marcelo? Definitely kung iahambing siya sa pagbunita natin kay Rizal o kahit kay Bonifacio ay hindi kapantay yung pagkilala kay Del Pilar. Ang dahilan dito, siguro makikita natin ito sa mga pambansang mga holidays, yung mga national commemorations, and dalawang example lang yung ibibigay ko, yung national commemorations and pati sa mga materials natin na ginagamit sa paaralan. Sa national commemorations ay yung mga national holidays natin, meron tayo kay Rizal, meron din tayo kay Bonifacio. I think meron din kay Del Pilar pero hindi siya sineselebrate. Sa mga materials in school ay
Si Rizal has a whole course just dedicated to him because of yung Rizal Law. Si Bonifacio din ay talagang litaw na litaw sa mga textbooks natin. Sa lahat, no, mapapansin natin bakit mas kinilala si Dr. Jose Rizal at ang kanyang mga likha sapagkat mas madaming nagbibigay ng pondo, no, sa mga nobelang isinusulat ni Rizal. Hindi katulad nung kay Marcelo H. del Pilar, no, habang siya ay nagsusulat ng Diaryong Tagalog at ng La Solidaridad, ay siya mismo ang nagpopondo nito. Kaya naman dumating sa pagkakataon na hindi na kinaya ng kanyang mga savings, no, ng kanyang mga ipon. Kaya naman lumiit na din yung saklaw ng sakop ng La Solidaridad at ng Diaryong Tagalog. At pangalawa, sa mga naging dahilan din, kung mapapansin din natin, base sa mga nabanggit ninyo ng mga kilalang bayani, sila Andres Bonifacio, sila Gregorio del Pilar, kaya hindi rin masyado napagtuunan ng pansin, no, si Marcelo H. del Pilar pagdating sa mga ganitong klase ng mga materyales sa media, sapagkat kung ikukumpara natin ang pamamaraan ng kanilang pagkamatay, no, si Dr. Jose Rizal, si Andres Bonifacio, si Gregorio del Pilar, sila ay namatay sa kamay ng mga Kastila habang sila ay nakikipaglaban, no. Samantalang si Marcelo H. del Pilar, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, namatay siya dahil sa sakit na tuberculosis. So kung titingnan natin sa media, no, ay parang walang drama, walang dating yung gantong klase ng pagkamatay ni Marcelo H. del Pilar. Siya ay isa sa mga kilalang Pilipino na nakilahok sa kilusang propaganda at miyembro ng La Solidaridad. Ngunit madalas sa mga aralin sa elementary at high school, hindi gaano nababanggit ang kanyang buhay bago pa man siya sumali sa kilusan. Alam ba ninyong si Marcelo ay may iba't ibang pen name na ginamit noong siya ay sumulat ng mga akda? Ilan sa mga ito'y Siling Labuyo, Carmelo, L.O. Crame, D.M. Calero, Hilario, Pupdo, May Talaga, Piping Dilat at Dolores Manapat. Curious ba kayo kung anong itsura ni Marcelo? Ito raw ay may malusog na pakangatawan at pati puno. Ang kwento ni Ramiro Franco, mayroon siyang katawang bakal na pinanday. Dibdib na buo nakakakitaan ng lakas na hindi magagapi, matalino at papanuri. Dahil si Marcelo ay nanggaling sa may kayang pamilya ay hindi siya nahirapang makapasok at makapag-aral sa magagandang paaralan at universidad tulad sa Colegio de San Juan de Latran at Universidad de Santo Tomas, kung saan nakapagtapos siya ng Bachelier in Filosofia o Abogasya. Noong taong 1882, itinatag ni Marcelo ang Diaryong Tagalog, ang unang bilingwal na pahayagan sa Pilipinas. Tinatalakay sa pahayagan ng pambabatikos ng mga praile dahil sa kalupitang kanilang pinaiiral at sa pagiging ganid nito sa kapangyarihan. Sa mga sumunod na taon ng kanyang pagsusulong ng reforma ay naging abala si Marcelo sa pagsusulat ng mga petisyon laban sa praile. Noong Marso 1 taong 1888, inaganap ang isang demonstrasyon laban sa mga praile, kung saan sumulat si Marcelo ng isang manifesto na nilagdaan ng 810 katao. Sinasabing ang layunin ng manifestong ito ay ilabas ang pang-aabuso at krimeng ginagawa ng mga Kastilang praile. Na nakasaad sa pinakaunang artikulo na ang layunin ng dyaryo ay
ipagtanggol ang progreso at ipaglaban kung ano man yung humahadlang sa progreso. Siguro sa panahon na yun, kung ano man yung humahadlang ay mga praile, korupsyon, yung kawalan ng hustisya. Ito ay lahat ay humahadlang sa ideya ng progreso. At nais nilang, pangalawa, isa pang layunin ng dyaryo na yun ay palaganapin yung kaalaman tungkol sa Pilipinas, tungkol sa mga Pilipino. Pero yung mismong spesipikong paghingi ng reforma, malalaman natin sa mga sinulat nila, hindi lamang ni Del Pilar, ng mga propagandista ay siyempre representasyon sa Cortes, paglayan ng paghayag, tapos pagkakaroon ng due process sa usaping hustisya. So marami silang mga hinihiling na spesipikong reforma. So kung titingnan natin sa punto de vista, kung nakamit ba nila yung mga reformang hinihingi nila, ang simpleng sagot ay hindi. Hindi natin pwedeng sabihin na nakamit na. Kasi hanggang sa ngayon, nakikibaka pa rin tayo sa pantay na karapatan, di ba? At mahalaga na nailimbag yung mga sulatin na yun kasi nagkakaroon tayo ng ideya, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob mula sa mga bayaning yun na nagsimula ng mga sulatin na yun. Magagamit natin siya sa kasalukuyan, pero hindi ko pwedeng sabihin na nakamit na dahil patuloy pa rin tayong nakikibaka, patuloy pa rin tayo nagsusulat, patuloy pa rin tayo naghahangad ng reforma na magkaroon ng pantay-pantay o equality sa pagitan ng mga mamamayan at yung mga namumuno. Pagkatapos ng kilosang propaganda noong sabihin na natin natapos siya 1895, yung huling issue ng La Solidaridad, wala pa rin yung reforma na hinihingi nila. Pero, hindi ibig sabihin bigo sila. So, dahil ang naging kapalit ng ganun ay nakita natin na mula dun sa mga naisulat nila ay napukaw nila yung kamalayang Pilipino, nagkaroon ng mga ideya kung ano yung pagiging Pilipino, siguro self-awareness. Yung isang kamalayang makabayan ay napukaw mula dun sa mga nasulat nila na hindi man ito yung original na layunin ng mga propagandista, yun ang naging bunga ng mga sulatin nila. Simula nang magpunta si Marcelo sa Espanya ay hindi siya tumigil sa pagsusulat upang patuloy na magmulat. Unti-unti siyang naghirap ngunit hindi ito naging balakid upang tumigil sa kanyang layunin para sa Pilipinas. Naging mahirap ang kanyang buhay at umabot sa puntong pumupulot na lamang siya ng upos ng sigarilyo upang makaraos. Namatay siyang may paninindigan at nag-iwan ng mga ideyang nagamit ng karamihan upang labanan ng mga nagahari-harian. Humele na ang ating bayani sa lupa. Panahon na Larawan ng isang matapang at walang kinakatakutan ng isang Marcelo Del Pilar na iba sa ilang propagandista. Si Marcelo ay nagsagawa ng maraming pakikibaka dito sa Pilipinas bago magtungo sa Espanya. Dahil sa talas ng kanyang mga salita ay kinatatakutan siya ng maraming Kastila ngunit hinahangaan ng mga Pilipino. Ang kanyang mga akdang nagsilbing apoy sa madilim na kinalalagyan ng bansa at nagawa niyang ipalaganap ang tunay na diwa ng nasyonalismo. Ngunit ang magandang imahe ni Marcelo para sa mga Pilipino ay naiiba sa kung paano siya tinitingnan ng mga mananakop na siyang balakid sa pagsusulong niya ng pagbabago. Kaya naman upang maipagpatuloy ang pangarap na reforma, nilisan niya ang bansa upang takasan ang mga Kastila. Isa si Marcelo sa pinagpilian upang maging ating pambansang bayani. Ngunit bakit nga ba hindi siya napili para sa titulong ito?
Kasi kung ugatin natin, saan ba nagmula ang katapangan ni Marcelo H. del Pilar? So nag-ugat ito nung siya'y nagkaroon ng pakikipagtalo sa mga praile tungkol sa mataas na paniningil nito sa buwis. Lalo-talo na sa mga usaping mga gawain ng mga praile o ng mga pare, yung paniningil nila sa mga binyag. Si Del Pilar, at the core, sobrang anti-friar. Sobrang lakas ng anti-friar sentiments niya. Meron siyang syempre pagsulong ng edukasyon, pero yung mangingibabaw na sentiment sa mga sa writings niya is very anti-friar na sentiment. Hindi ko sinasabing mali. Sinasabi ko yun yung makikita yung litaw na litaw. Kay Rizal, litaw na litaw yung education. And siguro mahalagang isipin kapag pinapag-usapan natin pambansang bayani, para saan ba yung bayani? You know, what's the function of yung pambansang bayani? And at least at the time na kinonceive yung idea ng pambansang bayani sa American period, para sa kanila, yung pambansang bayani should emulate the qualities that would align with American interests. And yung American interest at that time was to establish public education, was to, teach the Filipinos to govern themselves. And si Rizal, swak dun. Base sa pag-aaral sa babasahin ng kasaysayan ng Pilipinas, ay mas na-romanticize yung mga nobela ni Dr. Jose Rizal kumpara kay Marcelo H. del Pilar. Sa pamamagitan na lang din ng mga impluwensya ng mga Kastila at ng mga Amerikano, ginamit nilang halimbawa si Dr. Jose Rizal bilang isang bayani na dapat tularan instead na kay Marcelo H. del Pilar. Kaya naman na-overshadow yung mga contributions ni Marcelo. American-sponsored hero si Rizal. So, kailangan unawain na yung pagkakaroon ng pambansang bayani ay bunga rin ng panahon. So, yung konteksto ng panahon na ito ay panahon ng mga Amerikano at naghahanap sila ng isang bayani na ituturo sa mga Pilipino. Pero itong bayani should be, should have the qualities that are admirable but should not be too radical na ituturo sa mga Pilipino na mag-alsa laban sa mga Amerikano. Sa pagpili ng pambansang bayani ng Pilipinas, maraming kadahilan na dapat isaalang-alang. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi napili si Marcelo H. del Pilar ay ang mga kaibahan ng kanyang pamamaraan at sitwasyon mula sa iba pang mga kilalang bayani tulad ni Jose Rizal. May mga batas na kung saan ay dapat pag-aralan ng mga bata ang mga akda ni Jose Rizal tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo na nagpapakita ng kritikal na pagsusuri sa mga praile. At wala namang tiyak na batas na nagpipigil sa mga paaralang nakatuon sa relihiyon na limitahan ng mga isinulat ni Del Pilar, lalo na ang mga kritisismo niya ukol sa relihiyon noong kanyang panahon. Bagamat parehong may malaking kontribusyon sa pagpapalaya ng Pilipinas, mas tinututukan ng mga Amerikano ang imahe ni Rizal bilang isang biktima ng panlilinlang ng mga Kastila na nagsilbing simbolo ng pagtutol at pakikipaglaban sa mga dayuhan. Sa huli, si Rizal ang napiling maging pambansang bayani ng Pilipinas dahil sa makasaysayang pagpatay sa kanya ng mga Kastila. Sakali man na mas nabuhay siya, hindi lang pagiging ama ng pamamahayag sa Pilipinas, hindi lang ama ng propagandang Pilipino, hindi lang yun yung mga pagpupugay na meron siya, siguro mas malaki, may mas malaking ambag, may mas malaking role na ibibigay para sa kanya. Hindi lang natin masabi kung ano. Sa totoo lang ay hindi naman monumento, dokumentaryo, artikulo, iba't ibang sulatin o kwento ang maglalagay ng pahina ni Marcelo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang buhay at mga aral ni Marcelo ay mananatiling sariwa kung ito ay pahahalagahan nating mga Pilipino. Titingnan din natin mabuti, binanggit ni Gobernador General Ramon Blanco na si Marcelo H. del Pilar ang kaluluwa ng pakikibakan ng mga Pilipino kung saan nag-umpisa ang revolusyonaryong kilusan ng ating bansa, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang intelihente, ng kanyang kagalingan sa pagsusulat, ay wala daw ito kung ikukumpara kay Dr. Jose Rizal. At si Dr. Jose Rizal na rin mismo ang nagsabi na
kung tayo ay merong mahigit 100 Plaridel, no, ay kaya natin mapagtagumpayan ang ating kalayaan. Nararapat lang na bigyang pagkilala ang isang Pilipinong hanggang sa huling hininga ay gumagawa pa rin ng paraan upang matulungan ang bayang tinubuan. Namatay na may paninindigan, lumaban at walang kinatatakutan, at tag-iwan ng tinta na hanggang sa kasalukuyan ay may malaking gampanin sa ating bayan. Tintang nagsulong ng reforma, tintang ginamit panulat upang magmulat, tintang sa kasalukuyan ay kumukupas ngunit patuloy pa ring inililigtas. Naniniwala akong ang kasaysayan at iniwang alaala ni Marcelo ay mananatiling buhay. Hindi lamang sa pagsulat nito sa bawat pahina ng libro, kundi sa pamamagitan ng pagtatak nito sa puso't isip ng bawat Pilipino. Ito ang mabisang paraan upang ang tintang pakupas ay hindi na muling kumupas kahit ilang henerasyon pa ang lumipas. Ito ang aming ripaso sa tintang kumukupas ni Marcelo.